Yung mga biktima nitong karahasan na ito ay may pong inaanyayahan na pumunta sa aming impilan o makipag-cooperate sa atin para mabigyan natin ng ustisya. Ang ginawa, hindi lang sa biktimang namatay, kundi para rin sa kanila. Kasi nga ito hindi katanggap-tanggap po. Sa kuha ng closed-circuit television footage na ito sa labas ng isang ospital sa Cavite, kita ang pagdating na isang silver na sasakyan. Lula ng kotseng walang malay na lalaki na isinugod sa ospital ng 3 individual. Kita din sa video ang paglalagay sa pasyente sa stretcher mula sa kotse at maging ang agad na pagsasagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Ayon kay Cavite Provincial Police Director, Police Colonel Ariel Red, ang lalaki sa video ipinapalagay na biktima ng hazing. Allegedly, according to sa nagdalang tao, siya ay victim ng hit and run. Subalit sa ating pagsusuri at sa resulta po ng pagsuri ng ating forensic, lumabas po siya ay biktima ng hazing. Na-identify po natin itong mga personalities na ito at dahil sa sasakyan na ginamit nila at natukoy nga natin yung driver. Araw ng Linggo, March 1, na mangyari ang initiation rites sa 3 estudyante ng isang maritime school sa Dasmariñas, Cavite. Isa sa mga kasama rito ang nasabing neophyte na si Mark Kenneth Alcedo, first year sa kursong BS Maritime Transportation. Accordingly, open place yung pinag-ano natin based again sa investigation na kinakandang natin. Malaki yung area at lumalabas sa open place nangyari ang insidente at ito ay nasa sa Langkaan 1, Dasmariñas, Cavite. Batay sa resulta ng autopsy sa katawan ng biktima, severe blunt trauma sa lower extremities o matinding bugbog sa ibabang bahagi ng katawan ang sanhi ng kanyang pagkamatay. May crack po sa panga, may mga pasa po sa batok, likod, tapos mga kuko po, tapos may mga chili seeds at saka prutas po sa private part po niya. And yung namamaga at pasa po niyang mga hita. Kaya ang tatay ni Mark hindi matanggap ang nangyari sa kanyang anak. Sabi ko nga dito sa presinto, pumipirma ako ng yung salaysay at saka kung ano mga pinakita ko sa kanila yung luha ko, tumutulo po luha ko. Ganun po kaigtit yung kapait o ano bang dapat sabihin niya sa nangyari sa anak ko po. Masakit po, masakit sa dibdib, lahat mabigat. Yun po ang nararamdaman ng pamilya namin. Sa backtracking na isinagawa ng pulisya, nakilala na ng mga otoridad ang 3 individual na naghatid sa ospital kabilang ang driver ng sasakyan. Kagabi, kusang sumuko ang driver dahilan para makilala ng mga pulis ang iba pang sangkot sa krimen. There's a hot pursuit operation na ginagawa natin. Napilitan siyang sumuko sa himpilan ng General Trias City Police Station at sa umagang ito ay papailan po natin siya ng kasong appropriate case before the prosecutor's office. Nag-surrender muna yung parang master initiator nila, dinala sa hospital Nag-surrender yung pinaka-head nila, pero dumating yung abogado. He withdrew his voluntary statement upon advice of counsel. So now the CIDG is conducting an investigation and he will be charged shortly for the anti-hazing. So doon pa lang tayo. Na-identify na po ba yung frat? Yes, it's Tau Gamma. Nilinaw din ng Cavite Police na hindi nila pinalaya ang sumukong suspect gaya ng mga lumabas sa balita. Sa halip, sinamahan lamang nila ito para maghanap ng bagong abogado. Dagdag ni Colonel Red, nasa 21 ang kabuuang sangkot sa hazing. Siyam dito ang may direktang partisipasyon sa pambubugbog. Meron na po tayo ngayon according sa mga nabanggit niya kagabi at of course sa mga kinakandak nating investigation, meron lumalabas po tayong 21 personalities. But yung siyam po doon ay lumalabas sa ating investigation ngayon ay mayroon talagang direct participation. Subject po ng natin yan of course ng final investigation. We already proceed to their respective houses and possible hiding place. Kaugnay nito, nagpapatuloy ang manhunt operation sa mga sangkot sa hazing. Samantala,
Tiniyak ng pamunuan ng eskwelahan kung saan naka-enroll ang biktima na pananagutin nila kung sino man ang sangkot sa pagkamatay nito. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng kolehiyo, sinabi ng pamunuan ito na isusulong nila ang maximum disciplinary sanction at legal remedies kaugnay ng kaso. Mariin din nila kinukundina ang hazing at sinabing hindi nila ito pinahihintulutan sa loob ng kanilang institusyon. Wala nilang pinahihintulutang fraternity o sorority sa kanilang kolehiyo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.